Thank you, Pastora. Thank you, Jesus. So, yung mga willing na mga magiging disciple ng discipleship journey ay maghanda-handa na kayo. That will be on October, if I'm not mistaken, it will be on October 15. So, napakaganda po. Since we are talking in the morning, yung Sunday school natin is about discipleship, ay napakaganda na magiging interest natin ang mga bagay na ito, because this is all for the Lord, para tayo ay lumalim sa kanyang mga salita. So, are you ready to hear the word of God? Hallelujah. So, may I ask everybody to please stand up for us to give reverence to the Lord. Hallelujah. 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 Almighty Father, hallelujah. Thank you, Jesus, for this opportunity that you have given unto us, Lord. Thank you for the privilege, Lord God, to speak your words, Lord God, today. And Lord, I ask your presence. I ask wisdom. I ask understanding, Lord God, to be with us right at this moment. Hallelujah. To be able to understand your words, the facts and perspective, Lord God, of your words, Lord God. Because we believe that your word is not only informational in our lives, but transformational, that can transform our life through following you in our journey in serving you alone. Thank you, Father God. Bless these hearers, Lord God, and impart the words, Lord God, in their hearts so that they may apply it in their everyday life in serving you, Jesus. Thank you, Father. Bless your word. Bless each and every one of us. This I ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So, magandang hapon, online. Magandang gabi sa Pilipinas. So, magandang oras kung nakmanlanganan, tatno. Naimbag na oras tayo amin, kakabsat kan Kristo. So, ang ating verse na inireveal sa akin ng Panginoon ngayon ay may awang samutan. Matatagpuan sa Psalm, if you have a Bible with you, matatagpuan sa Psalm 55 verse 22. You know, there are so many Bible version, pero kinuha ko ito. In Berean Study Bible version. It says there, cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So sa Tagalog, mga kapatid, mga awit 55 verse 22, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. So we all know that the traditional author of Psalms, including Psalm 55 verse 22, indeed sino? David, King David. So we all know that this psalm describes a time of deep anguish and betrayal, like reflecting events during David's life. So, meron siyang pinaglalaanan, mga kapatid, sa kanyang pagsulat sa tekstong ito. So, Psalm 55 detail a period of great stress and
for David. He expresses anguish over the betrayal of a close friend and a broader rebellion against his authority. So being king mga kapatid, ay meron siyang pinaglalaanan sa tekstong ito. So, sa atin mga kapatid, naranasan ba natin yung mabitray? So I believe, mga kapatid, that we all experience to be betrayed. Di ba mga kapatid? So today, I want to talk to you about a powerful and a transforming topic. Yung transforming topic that this will be yung magsisilbing eye-opener natin para sa ating patuloy na paninilbihan sa Panginoon. So ang theme natin, to be exactly, is called the unshakable faith. Unshakable faith, mga kapatid. So in a world that is constantly shifting and changing, it is imperative that we anchor our life in the unchanging truth of God's Word. So, ang Psalm 55 verse 22 reminds us the life-transforming na mga words ng Panginoon sa atin. Kaya mahalaga sa atin mga kapatid na magbasa tayo ng Biblia. Kunana nga rodya Ilocano kat maigunam-gunam kada tayo, iti panagbasa latta iti Biblia. Whatever no anyaman dagiti circumstances or situation kada tayo. So ano ba? What does it mean to have an unshakable faith, mga kapatid? Yung hindi natitinag na pananampalataya in Tagalog. So unshakable faith is not the absence of doubt or fear. Rather, it is the assurance that despite our circumstances, God is in control. So take note mga kapatid, yung assurance. Ano ba yung assurance? Yung to be sure. Meron tayong assurance na kapag nagkaroon tayo ng unshakable faith sa atin, we have the assurance in all our circumstances na kahit anong pagdaanan natin, anong sitwasyon natin, God is in control in our life. Amen. So, it is the confidence that when the storms of life came raging, yung mga pag nandyan yung mga bagyo ng ating buhay, what can we do if we have the unshakable faith in us? Of course, we can stand firm. Who? Of course, of Jesus, because He is the rock of our salvation. Amen! Amen, amen. So, magkaroon nawa tayo ng hindi natitinag na pananampalataya. Kapag nagkaroon tayo, mga kapatid, dito sa ating verse, cast your burdens upon the Lord and He will sustain you. Oh, what a promise. What a promise, mga kapatid. That even sa ating mga sitwasyon, tribulation sa ating buhay, we have the assurance that God will sustain us. Amen! So, meron akong 2 puntos, mga kapatid. Dalawa ngayon. Meron akong 2 puntos na kung saan pwede nating itanim sa ating mga puso to have an unshakable life, unshakable faith in serving the Lord. Number 1 is the promise. The promise. Ano ba yung the promise, mga kapatid?
Saan yung promise is the act of declaration. Yung i-declare natin kung ano ba yung mga promise, ano ba yung mga promeso ng Panginoon sa atin. Amen! We have to declare it, mga kapatid. Gaya ng ating discipleship, we have to be a disciple. We have to be a follower of Jesus. And most especially, if you have that character, we have to have the unshakable faith in following Jesus. Hallelujah! So, in the history of King David, in 2 Samuel, buksan natin ang ating mga Biblia. In 2 Samuel 15 verse 1 to 29, meron akong tatlong karakter dito, mga kapatid, na kung saan dito natin makikita kung nasaan ba tayo. Kung ano ba yung nag-udyok or paano hinandel ni King David yung betrayal na kanyang naranasan. In this context, mga kapatid, in the 2 Samuel, dito, mga kapatid, ay may disciplinary action pa si King David in this time. Siya ay nasa disciplinary action. Kasi nga siya ay nagkasala. Marami siyang ginawang kasalanan from the past. So, in 2 Samuel 15, dito ay nasa disciplinary action pa si King David. Dinidisiplina pa ng Panginoon si King David at this time. So, paano hinandel? Makikita natin dito in the history of King David in 2 Samuel chapter 15, makikita natin dito yung tatlong karakter na kung saan dito siya makikita natin na King David, how he handled betrayal in his life. So, number 1 is the deceiver. Ano ba yung deceiver, mga kapatid? Yung deceiver is no other than Absalom. Sino ba si Absalom? Merong nakakaalam dito, mga kapatid. Sino ba si Absalom? Absalom, yes, is one of the son of David. So bakit siya naging deceiver? Mga kapatid, in this context of 2 Samuel chapter 15, bakit siya naging deceiver? Kasi yung gusto ni Absalom to overthrow the throne of his father, King David. So, every morning, araw-araw siya, na paano niyang ginawa ang pagbitray sa kanyang anak? Araw-araw siyang pumupunta doon sa gate at sinasabihan ang mga tao na pupunta sana sa kanyang ama para yung idulog nila, yung mga hinaing nila. Pero anong ginagawa ni Absalom? Pumupunta siya doon at yung alilawon na, nagijay tao in Ilocano. He's going there posing, promising na wala namang kasiguraduhan. Na kapag sinabi ng mga tao, ganito ang aking problema. If only, sabi niya, if only I will be the judge, your request will be granted. Sinasabi ni Absalom sa kanila. Saka kinikis pa ni Absalom ang mga tao. And this is one of tactics of Absalom para makuha niya ang puso ng mga tao. Diba, ang isang deceiver, mga kapatid, yung ginagawa niyang lahat para makuha na niya ang kanyang gusto. Diba? Kung gusto niya ang isang bagay, bilang isang deceiver, kung gusto niya ang isang bagay, nakukuha niya. Gumagawa siya ng paraan kung siya ay isang deceiver. Like in the story of Absalom, planning to deceive his father. Hallelujah. So, one thing more na pagkuha ni Absalom sa mga tao para ma-deceive niya ang
mga tao ay siya daw yung pinakagwapong lalaki at that time in Jerusalem. Siya daw ang pinakagwapo doon. Kaya mababasa natin doon sa chapter 5, sabi niya doon, mababasa natin doon yung sinasabi ni saan na ba yun? Yung characteristics ni Absalom bilang isang charming at that time. So, ginagawa ni Absalom sa buong Israel na lumalapit sa hari upang hatulan, sa gayoy naagaw ni Absalom ang puso ng mga tao sa Israel. Naagaw niya. He successfully got the heart of the Israelites at that time. So, nagtagumpay siya dahil nga sa kanyang mga ginagawa, yung kanyang pagpuposing, yung mga promising niya, yung mga yung charming niya, yung kagwapuhan niya. So, doon niya nakuha ang puso ng mga tao doon sa Israel at that time. So, number 2 characteristic, mga kapatid, is the deserter. Ano ba yung deserter, mga kapatid? Yung deserter, mga kapatid, ay yung nagpa-promise ka sa isang tao, but meron ka palang kinikim-kim na sama ng loob. You are entrusted by by a person, but hindi mo pala, parang hindi ka seryoso sa paninilbihan sa pagsunod sa isang tao na yun. So, sino ba ang deserter na to, mga kapatid? In the name of Ahithophel. Siya si Ahithophel. Sino ba si Ahithophel, mga kapatid? Si Ahithophel, mga kapatid, in 2 Samuel chapter 15, verse 7 to 12, Ahithophel is one of the trusted friend. Take note the word trusted. Trusted friend and a trusted counselor of David. Biruon nyo yun. Trusted lahat. So, si Ahithophel ay he had a son. Bakit niya isang deserter in the life of King David? Si Ahithophel had a son named Eliam. Si Eliam ay meron siyang anak na babae na si Bathsheba. Alam natin yung istorya ni David and Bathsheba. Di ba? Yung pag-betray ni King David sa asawa ni Bathsheba para lang makuha si Bathsheba. Kasi porsunada niya si Bathsheba at that time, di po ba? So gumawa siya ng paraan. So David also is a deserter. Gumawa siya ng paraan na para makuha niya yung puso ni Bathsheba. But in a bad way. Pinapatay niya ang kanyang trusted general na si Uriah. So, ano ba ang nag-udyok kay Ahithophel para maging isang deserter? Kasi sabi ni Ahithophel, kapag ituloy-tuloy natin na basahin ang 2 Samuel, sabi niya doon, I will not forget and I will not forgive. Kabagyan na ajay, apo na ajay. So, kinikim-kim niya for years na maraming silang pinagsamahan ni King David. At that time, kinikim-kim niya pa rin yung nangyari sa kanyang apo na si Bathsheba. So number 3 na characteristics is the disciple. Kung merong deceiver, kung merong deserter, of course, by the sustaining grace of the Lord, meron din isang disciple. Hallelujah! Sa ating buhay, mga kapatid, I know na hindi mawawala ang deceiver sa ating buhay. Hindi mawawala ang deserter sa ating buhay.
But then, by the sustaining grace of our Lord Jesus Christ, He will give us hindi lang puros kahirapan, hindi lang puros deceiver, hindi lang puros deserter. Meron din siyang ibibigay na disciple. So ano ba yung disciple dito, mga kapatid? In the name of Itay. Itay Dagitay. So hindi siya Israelites, mga kapatid. But when the time that David escaped to Jerusalem, because nung nagsimula na yung paghihimagsik ni Absalom, kasi gusto niyang ibitray talaga ang kanyang ama. Ano ang ginawa bilang isang ama? Anong ginawa ni King David? He preferred to flee. In 2 Samuel chapter 14, mababasa natin doon, he preferred to flee. Now take note, mga kapatid, David is a fighter. He is the great king of Jerusalem. Kapag nabasa natin dito, papasok sa ating isipan that David isang duwag. Takrok nga pangulo, kung tayo iti Ilocano. But why did David do this? Why did David do this na tumakas na lang kaysa patulan yung paghihimagsik ng kanyang anak na si Absalom? Because of the sustaining grace of the Lord to his life. So, Ittai is a loyal man of David. He is also a loyal man of God. Kasi pinapabalik ni King David, sabi niya, "Oh, bakit ka andito? Hindi ka Israelites. Kunin mo lahat ang pamilya mo at babalik kayo sa Jerusalem. Huwag niyo akong gayahin kasi nandito ako. You have a good life in Jerusalem. Bakit kayo sumasama sa akin?" So, ano yung sinabi ni Ittai? Sinabi niya doon na, "No, sasama kami sa'yo." Sabi niya doon, "Sasama kami sa'yo, kahit ka saan pumunta." So that is emphasizing, mga kapatid, the loyalty of a servant. Gaya rin natin, mga kapatid. If we are a true disciple of the Lord. Yung Sunday school natin kanina, we have to be a follower, a lifelong follower of Jesus. The one example of this is the 12 disciples. Kahit alam natin kung paano sila tinawag ng Panginoon. Alam natin kung paano sila pumunta, kung saan pumupunta ang Panginoon na nagdi-disciple in every nation like Apostle Paul. Diba? That is the true discipleship. Diba? But most of all, true discipleship is a Christ-like. Yung proseso ng Christ-like sa ating buhay. That we must have to reflect Jesus in our life. So yung Christ-likeness, we have to be loyal. Mga loyal followers of Jesus Christ. So, yung sustaining grace ng Panginoon in this time sa buhay ni King David nung binitray ng kanyang anak ay yung kanyang pagtakas. Hindi niya pinatulan yung kanyang anak para wala nang madugong himagsikan. Lahat ng mga trusted counselor of David came to him.
Even the Ark of the Covenant, pinapabalik ni King David sa mga loyal priest na si Zadok and Abiathar. Pinapabalik niya. Kasi sabi niya, bakit niyo isinama yan? Ako lang dapat ang tumakas. Kasi ayoko na madamay kayo sa kung ano ang pinagdadaanan ko, sa kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Kita ninyo mga kapatid, He is a king. Magagawa niya lahat kung ano ang kanyang gugustuhin. But at this time, siya'y nagpakumbaba. He has the humility. So, being one of the disciple, mga kapatid, kapag tayo ay isang disipulo ng Panginoon, we always have to be humble. Humility is in us. Para tayo ay magkaroon ng Christ likeness. So, sabi niya, balik niyo ang kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant. Kasi kapag wala yung sign, kasi ano yung simbolo ng Ark of the Covenant, mga kapatid? This is the symbol of God's presence. Yung presensya ng Panginoon. Kaya sabi niya, by the sustaining grace of the Lord, ibabalik niya ako. Meron siyang yung intimacy relationship with the Lord, na kahit wala yung Ark of the Covenant, naniniwala si King David that by the sustaining grace of the Lord to him, kahit na nasa disciplinary action si David at that time, naniniwala siya na ibabalik rin ng Panginoon ang mga nawala sa kanya. Amen! So, the one example of this is not only King David, yung si Job. Di ba, nawala lahat sa kanya si Job, yung mga anak, yung mga ari-arian ni Job. Pero anong nangyari? By the sustaining grace of the Lord, na ibalik yung mga nawala sa kanya. Kaya nga sa atin, sabi ng ating exhorter kanina sa ating offertory. Sabi niya, ibabalik din ng Panginoon, sigsik, liglig at umaapaw. Kaya dapat tayo bilang mga disciple ng Panginoon, we should obey to give. Amen. Sino ang hindi nag-o-obey dito na magbigay? Wala. Praise God. Tayo ay mga obedient na mga disciple. Mga loyal na mga disciple ng Panginoon. Amen. So, ipagpatuloy natin yan, mga kapatid. Kasi just like David, just like Job, just like the biblical heroes, by the sustaining grace of the Lord, kahit na anong tribulation, anong trials ang kanilang pinagdaanan, there is always in their heart na inimpart ng Panginoon yung promises of the Lord. So, as mga kapatid, as one of the disciple follower of Jesus Christ, we have to stand on the promises of God. Amen! Amen po ba, mga kapatid? So, it's not only na yung mga promise ng Panginoon na natatandaan natin, we should have the action na i-disciple or i-utter natin, the utterance of the Word of God. Magkaroon tayo ng mga accountability partners na magpapaalala sa atin. Ikaw, nandyan ka na naman. Bakit mo ginagawa yan? Huwag masama yan. So it is important, mga kapatid, na meron tayong mga like David, but it's not the deceiver, it's not the deserter, to have a trusted
friend, a trusted partners, accountability partners in our life. Amen. Nandyan ang ating pastora. Nandyan ang ating mga kaibigan. Nandyan ang ating mga kapamilya na paglalaanan natin. Huwag nating suluin. But most especially, we have to have the faith, the unshakable faith, and stand on the promises of God in our life. So how do we cultivate the unshakable faith? First, we must spend time in God's Word. Napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga na tayo ay magbasa or mag-meditate ng mga scriptures in the Bible. Kasi nakakatulong ito mga kapatid to have an unshakable faith sa ating buhay. Second, surround yourself with a community of believers. Yung tayo ay nagpupunta dito sa church, di ba? Para mapag-usapan natin or mag-Bible study tayo, mag-devotion tayo, makinig ng mga salita ng Diyos. And don't forget, mga kapatid, prayer. Prayer is our lifeline to God. Jeremiah 33 verse 3, the hotline to heaven. Diba? This is the hotline to heaven, mga kapatid. That in our verse, it says there, cast your burdens upon the Lord. And the promise is He will sustain you. So in 1 Peter 5 verse 7, sabi niya doon, ang sabi ni Apostle Paul, encourages believers to cast all your anxieties on Him because He cares for you. So He is not only sustaining you, He cares also for you. The Lord cares for us. Yes. Hallelujah! Amen. Na kahit sino ka pa, na kahit ano ka pa, Jesus cared for you. So, walang iba. Kahit na na-betray ka, kahit na anong pinagdadaanan mo sa buhay mo, always remember, the Lord will always care for you. Yes. Hallelujah! Isaiah 46 verse 4, even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Sabi yan ng Panginoon. So, we have to have the unshakable faith. So the Lord will do kung ano yung mga dapat niyang gawin. Sabihin natin sa ating mga prayers, with a humble heart, your will be done. Amen. Kapag ba nananalangin tayo mga kapatid, sinasabi natin ito, that your will be done in my life. Amen. Amen po ba? So, it is only not the promise, because if God has the promise with us. Number 2 is, of course, we have the assurance. The assurance. Ano ba yung assurance? Sabi ko kanina, it is the act of being sure. From the word assurance, sure. To be sure. So in our verse, in Psalm 55 verse 2, sabi niya doon, He will never permit the righteous to be shaken. So, in the history of King David, babalikan natin. In 2 Samuel 15 verse 30, ito yung pagluluksa at pag-alis ni King David. Yung habang umaakyat si David sa bundok ng mga olivo, umiiyak siya at nakatayo sa mga tao na kasama niya. Tinitignan niya ang kanyang mga mukha
habang sila ay lumalayo. So, it is a burden to King David. Di po ba mga kapatid? It is a burden to King David na habang siya'y lumalayo, ay malungkot ang kanyang puso. Siguro sinasabi ni David at that time, sinasabi niya, kailangan ko tong gawin. Kasi ito yung sinasabi ng inire-reveal ng Panginoon. That even though it hurts, it hurts na ako ay aalis bilang iyong hari, ay kailangan kong gawin. You see, the heart of a father. We see David is a fighter. Siya isang magiting na mandirigma at this time. But as the heart of a father, hindi niya pinatulan ang paghihimagsik ng kanyang anak. So I hope mga kapatid that nakukuha ninyo ang aking point that why David did not, hindi niya pinatulan ang paghihimagsik ng kanyang anak. Pwede niyang, kasi, he's a great king eh. Siya ay isang hari dun sa Jerusalem. Pwede niyang utusan lahat ng mga soldiers niya na labanan si Absalom. But ano yung nakudyok sa kanya para takasan ang paghihimagsik na iyon? It is the heart of the father. Kasi anak niya yun eh. Masakit din sa kanya na makita niya na pinapatay niya or nilalabanan niya, lalo na kapag madugong labanan, yung anak niya na nandyan, na lumalaban duguan, lalo pa kapag natalo na si Absalom. Nakikita niya yung consequences na mangyayari sa digmaan kapag pinatulan niya ang kanyang anak. So in here, ano yung ginawa ni King David at that time? So makikita natin na pumunta si King David in the Mount of Olives and wala siyang tsinelas, kundi nakapaa at saka nakaluhod na nananalangin. Kasi bigat na siya. Talagang he is weeping inside of him sa mga nangyayari sa kanya. Lalong-lalo na at anak pa niya ang nagbibitray sa kanya. And dalawa pa. Yung nag-deceive, talagang trusted counselor, trusted friend. Di ba kapag tayo mga kapatid, kapag binitray tayo ng ating yung best friend natin, yung pamilya natin, kapag binitray ng mga pamilya natin o best friend natin tayo, ano yung mararamdaman natin? Di po ba masakit? Amen. Hallelujah. I know that as some of us or all of us ay na-experience natin na mabitray ng isa nating pinagkakatiwalaan na tao. So I know that you know what I am talking right now through the life of King David. But what it takes, na kahit may mga deceiver, kahit na may mga deserter sa atin, meron at meron na ibibigay ang Panginoon. Hindi mawawala yan. Merong ways ng Panginoon para hindi tayo palagi na lang nag-i-endure kapag masakit na sa atin, sa damdamin natin, yung sitwasyon na pinagdadaanan natin. So in the story of King David, meron din siyang isang trusted friend na kung saan sinabi ng Panginoon sa kanya, ibaon mo daytoy nga tao. Inutusan ni David ang isang trusted friend na in the name of Hushai. Si Hushai, mga kapatid, ay isang judge. He's a judge na kaibigan din ni
King David at this time. So, pinabalik niya si Hushai sa Jerusalem para maging spy niya. Para maging spy ni King David, para sabihin niya sa korte, para kung naglilitis na sila ng mga kaso, ay sabihin may magsasabi kay David na ganito ang nangyayari sa hukom. So, at that time, kahit na nakikidiskurso na kumaiti Ilocano ni Hushai ijay korte, ano yung ginagawa ni King David? He is kneeling. He is praying to God. Ano yung panalangin ni King David? Sabi niya, turn the yung mga sinasabi ni Ahithophel. Kasi naging advisor na ni Absalom si Ahithophel at this time. So, ang prayer ni David ay ipinag-pray niya na turn the counsel of Ahithophel into foolishness. By the way, mga kapatid, be careful sa atin. Huwag natin basta-bastahin na lang yung mga ministers ng Panginoon. Kasi kapag sinabihan natin yung mga ministers ng Panginoon at nasaktan sila, diringgin ng Panginoon ang kanilang mga prayers. Kaya be careful, mga kapatid. We must have to be very careful to the ministers of the Lord. Na kapag sila'y nag-pray, like David, pinag-pray niya. Ano yung prayer niya? That turn the counsel of Ahithophel into foolishness. Anong nangyari? Immediately. Sinabi ni Absalom, di ka nagito doon at Ahithophel iti counsel na yung advice niya kung ano ang mangyayari sa himagsikang iyon. Kasi si Ahithophel bilang isang trusted counselor of David, alam niya lahat yung pasikot-sikot ni David. Kasi nga trusted best friend kumbaga. Alam niya lahat yung mga plano, yung mga weakness ni David. So, he advises Absalom na ituloy yung himagsikan. But then, the favor of the Lord came to Absalom. Yung pabor ng Panginoon pumunta kay Absalom na kung saan nagbigay siya ng isa pang pagkakataon para sa isang advisor na kung saan tawagin ay in the person of Hushai. Sabi ni Hushai, meron siyang tactics, mga kapatid, dito na sinabi. Kapag lalabanan mo ang iyong ama, remember that your father is a fighter. Marami siyang tauhan, sigurado matatalo ka. Yun yung sinabi ni Hushai. At parang natakot, oo nga great fighter ang aking ama. Paano ko siya lalabanan? Kahit may mga 1,000 of chariots ako, king ang aking ama. And he is a great fighter. So, na-realize ni Absalom. So, at this time, kung babasahin natin ang context ng 2 Samuel, mga kapatid, na-reject yung counsel ni Ahithophel. Kapag ipagpapatuloy natin ang istorya tungkol kay Ahithophel, mga kapatid, ay sa pagka-reject niya, siya ay nagpakamatay. He take his own life. Suicidal, mga kapatid. Yon yung mga consequences ng kaya wag magtitiwala agad. Di ba? So ano ba yung favor ng Panginoon bilang tayo? Sino ba ang mga righteous? By the way, di ba tayo, mga kapatid? Di ba tayo? We are the righteousness of God. So in 1 Peter verse 3, chapter 3 verse 12,
Sabi niya doon, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. So we are the righteous of the Lord. Amen! We are the disciple of the Lord. Sabi ko nga kanina, ang mga righteous ministers of the Lord, kapag sila ay nag-pray, the Lord will hear their prayers. Amen! So, dito natin makikita that the Lord's sustaining grace in our life is we have to have the unshakable faith to the Lord. So, and Psalms 1, verse 6, sabi niya doon, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. The Lord knows the way of the righteous. Alam niya kung ano yung mga pinagdadaanan natin, kung ano yung nangyayari na sa atin, kung ano yung sitwasyon natin. The Lord knows. Kahit mga hibla ng buhok mo, lahat alam ng Panginoon. Yung mga wicked, mawawala rin yan, mga kapatid. So tandaan natin yan. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Kaya nga the assurance, merong promise and merong ding assurance kapag ikaw ay merong unshakable faith. With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Sabi niya doon sa Hebrews 10 verse 22. Hallelujah. So we must have the unshakable faith. Unshakable faith. Unshakable faith. Ano ba ang unshakable faith? Hallelujah. So today mga kapatid, I want you to challenge. I want you to have the challenge to remember the righteousness of God. That because we are His righteousness. From the acronym TEMO. TEMO. Para matandaan natin mga kapatid. This is a challenge for us, mga kapatid. Not only in the life of King David, but we are making history in here. Sabi niya doon, we walk the talk as a disciple of the Lord, as a follower of the Lord. So, in Psalm 62 verse 8, sabi niya doon, trust the Lord at all times. So, yung letter, the acronym T is trust. Always trust in the Lord. Trust in the Lord at all times. So, number 2, letter E is the endurance. In Matthew 34 verse 13, sabi niya doon, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Nandito na lahat mga kapatid. Kasi kapag ikaw ay isang disciple of the Lord, sabi nga ng ating pastora kanina, once you decided that you accept Jesus as your Savior, nandyan ang pagsubok. Ititest ka talaga kung meron ka bang pananampalataya talaga sa Panginoon as you accepted the Lord Jesus as your Savior and Lord. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? So we must have the endurance. Kasi kapag tayo nagkaroon ng problema, at hindi natin nakayanan, we surely have the downfall. Wala si Kristo sa ating buhay eh. Kaya meron mga nagsusuicide dyan, kapag meron silang mga problema, di po ba? Kapag sila'y na-betray, lahat na lang. Kasi kapag wala ang Panginoon sa iyong buhay, magagawa mo talaga ito. Pero,
Kapag nasa'yo ang Panginoon, uray no anya aramidin da, uray no kusilapan da ka, uray no isasauda ka, uray no imarmarites da ka, awan itibibiyang mo. Amen. Amen po ba mga kapatid? Because if you have Jesus in your life, you must have to endure. Endurance. Nalakalangan nun, nga aramidon dagitan. Nalagaan langan nun. Kahit na uray nakadagdag sun na problema, ito may ka. If you have the Christ life in your life, and you have the unshakable faith, I'm sure, and you have the assurance that you will overcome all of this in your life. Amen. Motivate. Letter N. The motivation. Motivate yourself. In Isaiah 40, verse 31, it says there, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hallelujah. This is the promise of God. We have hope. We have the promise and the assurance of the Lord in our life. Kaya itanim natin, mga kapatid, sa puso at isipan natin yung promises of the Lord, yung assurance ng Panginoon. Every promise of the Lord have always the assurance. Tayo ba, pag nag-promise tayo sa Panginoon, sa isang kapatiran rather, kapag nag-promise tayo sa isang kapatiran, meron bang assurance? Meron bang assurance yung promise natin sa isang kaibigan o yung isang kapatiran? So, in the promises of God, kahit na sa kaliit-liitang pangako ng Panginoon, merong assurance. Kahit na may mga pagsubok pa yan, gaya ng sabi ko kanina, we have the assurance. Kaya kapag ikaw, kapatid, ay nakakaranas ngayon ng bigat ng pakiramdam, learn to have Jesus in your life. Learn to accept Him fully as your soul, as your Savior and Lord. Learn to have the unshakable, importantly, to Jesus. Because as I said, if you have the unshakable faith, surely you have the assurance and the sustaining grace of the Lord in your life. Amen. Amen po ba? And the last but not the least, mga kapatid, na challenge sa inyo, sa atin, by this word na ibinigay, i-reveal ng Panginoon, is the unshakable. Of course, it is the theme. Unshakable. Sabi niya doon sa Psalm 125 verse 1, those who trust in the Lord are as unshakable, as immovable, as mighty Mount Zion. Hallelujah. Hallelujah. So, it is important, mga kapatid, that in order for us to have the unshakable faith in our life, we have to have the trust in the Lord. Na kahit na meron tayong mga pinagdadaanan ngayon, kapatid, you have to trust in the Lord. Huwag mo lang sabihin sa iyong bunganga, I trust the Lord. I pray to God, nananalangin ako, pero bakit ako nakakaranas ng mga ganito? Hindi ka isang disciple, hindi ka isang follower, kapag hindi ka nakakaranas ng mga test sa buhay mo. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Sinong hindi nakaranas dito ng pagsubok? I believe na lahat tayo ay nakaranas na.
Nung inaccept po natin ang Panginoon sa ating buhay, mas lalo na nakaranas tayo ng mga test sa ating buhay. Why? Ano yung rason? Bakit tinetest tayo ng Panginoon? Ay alalahanin natin that trials and tribulation is not coming from God. He's only allowing it to happen in our life para matest. Kasi paano ka magtitiwala sa Panginoon kapag wala ang mga testing sa buhay? Yung pag nagkasakit ka, kasi gusto mo, ayaw kong magkasakit kasi wala akong pera, wala kang pampa-hospital. But the Lord is allowing this to us to happen, the testings in our life. One thing and foremost, to have the trust in the Lord. Napakahalaga yung pagtitiwala natin sa Panginoon in all circumstances, in all the adversities in our life, mga kapatid. So tandaan natin yan, mga kapatid, that during the adversities in our life, trials, tribulation na ating mga nararanasan, persecution, lahat yung may shon. We have to remember that God is always with us. That God, in Hebrews 13, verse 15, God will never leave nor forsake us. Always remember that, mga kapatid. So I hope, mga kapatid, today, this verse challenge you and encourage you through the life of David, the king. So, maraming salamat, mga kapatid, sa pakikinig at ibinabalik ko na sa ating pastor. Thank you. God bless us all. God bless you.